in the way you got me trembling, and everything I was doesn't matter anymore. It's in the way you got me dreaming, and everything I had, I don't even care, 'cause you're worth it. 'Cause you're worth it. At nandito pa rin naman tayo sa Bangkong Kahoy Valley, kung saan nagkaproblema ang ating tuktok na si Guapa, pero na-rescue na rin naman tayo nung nakaraang episode. At ngayon, bago tayo dumaretso sa susunod na campsite, ay nais ko munang i-unbox itong dala-dala nating to. Pero bago natin i-unbox to, konting kwento lang naman. Alam nyo ba, nung simula nung 2020, nung nagkaroon ako ng Insta360 ONE X2, ito, may problema na to, oh. Ayan, ito ay inisi-fix na natin sa ating Facebook page. Kung hindi pa kayo nakapollow sa aking Facebook page, mag-follow na din kayo para updated kayo sa mga iba pang ina-upload ko na videos. So noong 2020, nagkaroon ako ng Insta360 ONE X2. So 5.7K pa yung resolution nito. So dati nung nagmumotor ako, ganito yung setup ko para makuhunan ko yung sarili ko habang nagmumotor sa likod. Hindi ko alam na mayroon palang 360 camera. At dahil sa camera na to, nagkaroon ako ng obsession sa 360 at saka sa VR na mga videos. So gumawa ako ng isang channel ko, which is ang John Fox VR 360. Pero ngayon ay pinalitan ko na siya ng channel name na ang pangalan ay VR 360 Philippines. So diyan ko ngayon ina-upload yung mga videos kung saan may experience mo na para kang naandun sa mismong video. So ang kailangan mo lang gawin, panoorin siya sa isang VR na mumurahin lang naman, na pinasubukan ko na rin naman yung kay Angel noon. Alam mo yun, napaka-immersive nung experience na para ka talagang naandun, na kahit lumingon-lingon ka sa paligid mo, para ka nang nakasakay or nakaangka sa mismong motor ko. Noong time na yun, 2020, hindi ko pa alam yung sa drone kung paano mag-shot ng 360. Kasi wala pa nga akong drone noon And then, sabi ko, why not na kaya rin kayang kumuha ng video, lalagyan ng camera na ganito yung drone. Kaso ang problema sa ganon, kita mo yung drone pagka nilagay mo ng ganyan. At nung nagkaroon din naman ako ng drone, ang drone na meron pa lang naman ako noon ay Mini 4 Pro. So yung ganito kabigat na mismong 360 camera ay medyo alanganin. Magkakaroon siya ng imbalance or hindi balance yung paglipad ng mismong drone. At dahil nga sa pagka-obsession ko sa 360 cameras at mga 3D video, nag-search ako sa YouTube kung meron na bang drone na merong 360 nung that time 2020. So unang-unang nakita ko is yung Beta FPV X-Night. Kaso nga lang FPV drone siya. Hindi pa naman ako marunong magpalipad ng FPV nun as in yung manual. So yun yung nakita ko nung una, and then 2021 nag-check ulit ako. Ang next na nakita ko is naglabas si Insta360 na ang pangalan ay Pavo 360. And year 2022, dito lumabas yung unang 360 camera na talagang pwede mo siyang ikabit sa drone ng DJI, which is ang Air 2. Kaso ang mahal pa ng Air 2 nung time na yon. At ang tawag doon sa mismong camera na yon na nilalagay sa mismong drone na yon ay Insta360 Spear. So yun na yung last. So after nung 2022, magiging possible pa kaya yung 360 drone na yon? At ngayong 2025 ay inilabas ang Anti-Gravity A1. Meet Anti-Gravity A1, the world's first 360 drone. At ito na, yung pinaka-iintay natin 5 years ago na kung magiging realidad ba ang mismong 360 drone camera. At ito yon, ang pinakaunang 360 drone camera, ang Anti-Gravity A1. At napanood ninyo sa panimula ng mismong video na to ay Anti-Gravity A1 yung ginamit natin dyan. So unang bubungad dito, syempre hindi mawawala ang manual, safety guidelines, EASA information, class 1, quick start guide, warranty card. Ito na, yung mismong bag ng Anti-Gravity A1. Isang mabilisang unbox lang. Alam ko namang marami na rin kayo nakitang unboxing na to. At gusto ko lang din makita ninyo habang ina-unbox ko. Wow, ganda ng bag Strap. At ito yung laman ng bag. Ang drone na merong protective case, talagang protection na protection. Ayun. Ang isang number one ang problema doon, yung kanyang lens. Kasi syempre, magkabila, taas at ilalim yung lens. So kapag ka landing,
doon may possibility na ma-scratch yung lens. Good thing to know na ang ginawa ng Insta360 is pwedeng i-replace yung mismong lens ng kahit ikaw na lang. Bibili ka na lang ng mismong replacement kit lens nila. Para lang din pala siyang mini 4 pagka siya ay nakatiklop. At ang kagandahan din dito dahil siya ay 249 grams lamang ang timbang, ay hindi mo na kailangan ng lisensya para magkaroon ng drone na to or magpalipad. The next one is, ito yung battery. 3 battery yung kasama nito. Yung isang battery nandito na sa drone. At ito namang isang battery na to is yung para sa mismong goggles. At ang napakalupit na goggles nila. Oh! At ang last but not the least is syempre controller. Ang tawag dito ay grip controller. Kung anong galaw mo dito sa mismong grip controller, eh yun din yung magiging galaw mo sa drone. Napakaganda, napakaangas! At dahil wala ritong signal at wala rin tayong internet connection dito, isabahin na natin to i-update. Asyat, diretso na tayo sa next campsite na pupuntahan natin para sa ating next tuk-tuk camping adventures. At dahil kasama natin si Angel, ay ipapa-experience natin sa kanya tong 360 drone ng Anti-Gravity A1. Aywa! Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Mag-aalas 4:30 ng umaga at ganitong oras namin piniling bumiyahe para hindi kainitan. Okay na kayo dyan? Mula dito sa bahay ay meron tayong halos kulang-kulang 3 oras para marating ang ating susunod na campsite, which is sa Calatagan, Batangas. Malayo-layo ang ating biyahe ngayon. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating doon. At nung pauwi tayo, pagkagaling natin ng mismong Bangkong Kahoy, ay dumaan ako doon sa may San Pablo, yung pagawaan ng tambucho. Kung saan ipapawelding ko yung dugtungan ni Guapa, yung sa tambucho. Ngayon, habang pinapagawa ko doon, nakita ko ni Sir Carlo na matagal na rin nagchat-chat sa akin at niyakag ako na kumain ng tanghalian sa kanilang bahay. At habang ginagawa si Guapa, napansin ko na yung mismong gulong natin sa harapan, naplatan ako. At meron tumusok na tornilyo ata yun. Buti na lang din, doon sa tapat mismo nung paggawaan ng tambucho, ay merong vulcanizing shop. At nagawa rin naman kagad. At pagkatapos nun nagpunta kami sa bahay ni Sir Carlo Cinco. At nandun din yung kanyang anak at kanyang asawa. At kumain kami sabay-sabay ng tanghalian. At maraming salamat po, Sir Carlos, sa binigay ninyong fire extinguisher sa akin. Maraming salamat po. At kagabi, pagkatapos naming mag-ayos ng mga gamit na dalahin namin, nagpunta kami ni Angel sa landing point. Dahil meron din tayong isang masugid na subscriber na nagpunta ron na taga Bulacan. Actually, nagkita na kami noon nung sa Zambales, nung time na after ng Tangal Country Club. Pero hindi kasi ako naka-video noon. Ngayon, yung pagkakataon na nakita kami at isinama ko na rin syempre ngayon si Sir sa mismong pagkikita namin dito sa vlog. Maraming salamat po sa binigay ninyong kape. Dala mo ba yung kape, mahal? Hindi, coffee bean yun. Ba't di mo dinala yung kape? Meron na kasi ako nakapack. Di ba nakapack na okay. tayo? Ano ba yun? Powder na o yung ano pa? Coffee bean yun! Coffee beans pa. Akala ko naman powder na parang 3-in-1 or ano na ready to timpla na kagad. Nakikita nyo sa likod, fully loaded na naman kami ng gamit at napapansin nyo kung sinong gamit natin. Muli nating gamit si Max dahil yung pinagawa natin kay Guapa medyo sablay. Hindi pa rin pulido yung mismong pagkaka-welding dun sa dugtungan nung mismong tambucho. Kaya ipapagawa ko muna si Guapa ulit. At ang nandito sa aking tabi ay si Jack at si Nanay na hindi nyo makita dahil sa laki ni Jack natatabunan, no? Huwag malikot, Jack. Kita mo si Nanay, oh. Ano, ne?
Beach tayo, beach. Excited ka? At ang tagal lang nasa bahay lang itong si Rizel at chat na ng chat kung kailan daw kami magka-camping. Kasi at mahaba pa yung magiging biyahe natin, update ko na lang kayo sa ating mga nadaanan. (6:30 ng umaga) at nandito kami sa mismong Sea Oil para magpapultang kahit na may kalahati pa. At syempre, price lock yung gamit natin para makatipid tayo sa biyaheng to. Uy, Mocha, hinarangan mo na ang mami mo sa camera. Siyempre, pabida yan. Ikaw na nakikita dyan sa camera. Si Jack na lang tong katabi ko at napakakulit. At meron pa tayong 77 kilometers. So mga alas 8 nandun na tayo. Mga kulang-kulang 2 oras pa At kanina rin tumigil kami para bumili ng malunggay pandesal. At wala pa kaming dala-dalang mga pagkain na aming baon-baon para sa ilang araw naming pagkakamping doon sa kung saan man kami magkakamping ngayon. Doon na lang kami mamimili at alam ko, natatandaan ko pa noon, marami tayong madadaanan na pamilihan doon na malapit lang doon sa mismong pagkakampingan natin. At itong natatanong yung kabundukan sa harap, hindi ko alam kung anong pangalan yan. Basta ang alam ko lang, Magpanoy doon yun, sa may kabila pa yun. Yung papunta ng Batangas City. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Pangalan mo muna, bro! Junior! Tsaka ito mga kasamaan mo. Ingat kayo Ingat po. Ingat Ingat din po. Bye-bye. Sige po. Alas 8 ng umaga at nandito na tayo sa mismong Kalatagan. Meron na lang tayong 27 minutes or 18 kilometers para marating yung ating pagkakampingan. At tumigil lang kami saglit kanina doon sa mismong parang crossing. Kasi doon nakita ko na meron na palang tinayong Jollibee. Bumili na muna kami ng makakain para hindi na maghihintay na magluluto pa muna agad bago kumain. At medyo nagugutom na rin Ngayon, ang magiging kailangan na lang namin is yung mga lulutuin, mga pagkain. At diretso na tayo. Ano, Jack? Diyan ka naman sa kanan ko na andyan. Kamusta naman yung mga naandyan? Uy, Mocha, likot mo na naman. Siyempre. At kung makikita nyo, dito sa parting kanan, andyan na yung dagat. Konti na lang, konting biyahe na lang. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. 400 meters. At nadaanan na natin yung ibang mga beach campsite dito, yung Edna's, Manuel Uy, at saka yung sa mga yayamanin, yung Kalatagan South Beach. Ito na, Kaisip Compound. Dito ulit tayo, pero doon naman muna tayo sa katabi. Oh, biyak. Ano daw po? 30 pesos per head po. Logic ka, 30 per head. Ito po, 3 po. Thank you. Salamat po. Ating sasabakin na itong rough road na to. Maikli lang naman, pero dahan-dahan lang. Yung dulo kasi nito ay yung Teddy Kaisip Beach Resort. Pinakadulo nakalagay. Medyo madaming tao ngayon. Doon muna tayo sa Villa Dionisio. Ito na tayo. Madaming tao. Talagang bakasyon pa. Teka, anin lang natin yung kung sinong kausap ko dun sa chat. At dito kasi ako nagpabook nun Nakausap na namin yung mismong caretaker dito. So, ang problema natin is 26. Kailangan nakaalis na kami dito. Ngayon, dito sa lilipatan natin na Kaisip Butchong, is 27 pa sila mag-o-open. Sarado talaga sila ng 26 dahil tuwing Martes ay nagme-maintenance. Dito naman, may day off talaga ang mga trabador. So ngayon, dito tayo sa kabila, yung car sip na bago mag-Teddy Kaisip, is pwede tayo doon kasi tinignan namin ni Angel yung mismong lugar at marami na rin naman daw aalis or mag-a-out ngayong araw.
tayo lilipat na doon. Maraming salamat muna kay nanay na caretaker dito sa mismong Villa Dionisio. At dito naman sa Teddy Kaisip, bawal ipasok ang sasakyan. So, yung mga gamit natin, syempre, kailangan din nating tingnan, maigi at bantayan. At sobrang dami talagang tao ngayon na nasa beach dito sa Calatagan. Mahirap kasi ng magpalipat-lipat ng ng pwesto. O dito, okay na rito? Oo. Dito tayo kakain sa loob? O siya, dito na lang kami kakain. Walang papwestuhan eh. Siyempre, burger steak. Price nyo, nakain nyo na yun. O, akin na lang yung may price. So, ang rate nga pala dito, ang per head entrance is 200 pesos. Tapos, yung tent pitching is depende sa kung gaano kalaki yung inyong tent na i-set up. Yung dome tent, hindi pa nila alam kung magkano. Mamaya, pag nakita nila kung gaano kalaki, sa kanila pa presyohan kung magkano. Tapos, kung magkano yung binayad natin ngayong araw, sa mga susunod na extend natin ng overnight, ganun ulit yung babayaran. Mag-11 ng umaga at nakatapos din kami ng pagse-set up. Grabe init. Iba yung init. At ang gamit namin ay yung Black Dog. Ayan o. Medyo nag-iintay-intay pa kaming umalis din yung ibang mga tao dito. Ayan ang setup namin. Ayan ang mga gamit. Ano boss? Ito yung churro. Si Jack nandito sa may ilalim ng sasakyan na katabi ng tuktok. Kita ba? Ayun si Jack oh. Doon siya sa hindi mainit. Yung setup ni Max ngayon, itong owning na to ay yung kay Guapa. Inilipat ko lang. Ito yung kagandahan sa quick release na side owning. So ayan, may lakwang siya na to. Kapag tatanggalin lang to, at saka itong isa, pwede na natin tong ilipat ulit kay Guapa. At si Max ay naka-flat track na din. Para yung RTT din natin, pwede nating ilipat-lipat kay Guapa at saka kay Max. At yung dalawa nandito. Oh, wait lang, mamaya-maya. Dito muna kami. At mas malamig-lamig dito kaysa doon sa loob ng dome tent. Dito na kami sa Dali at katabi lang naman dito yung Alphamart. Tapos ang kagandahan pa dito ay katapat doon yung mismong bilihan ng gulay. Yung naka parang tricycle. Nakapamilya na si Angel. Oh. Ayos na yan, good for ano na yan. Hanggang sa makauwi. At ang sinama lang namin ay yung tatlo. Si Mocha at saka si Jarvis ang naiwan doon. Bantay-bantay yung resale. Shot. Balik na tayo doon sa mismong pwesto natin doon. At ang gamit ko palang dashcam dito sa ating kay Max is DD5. Matagal ka na nabili yan, 4K resolution, front at saka yung back na camera. Kaya maganda rin. Kasi tarat po tayo, balikan na natin si Rizal doon at baka yun nagugutom na. Hello. Lagi pinapanood eh. Salamat po. Sir, sticker pala. Sige po, lalagay Saan po ba kayo nakaano ngayon? Dito kami pauwi na rin eh. Pauwi na pa kayo? Kala ko, Thank you po. bibilin lang kayo eh. Thank you Sige po. Salamat po. Camping po. Sige po. Thank you po. Sige po. Sige po. Pinapanood eh. Nanonood, pampatulog kita eh. Thank you po. Sige po. Pangalan niyo po pala, sir? Donnie po, Donnie Sia. Nice to meet you po. Apo. Pasig pa kayo? Sa Pasig. Ang layo ah. Oo. Sige po, ingat po ah. Sige po, thank you. Next time na lang po ulit. Pagkano. Sige po. Ay, sa wakas. Tatahimik na. Oh. Yung power dog nyo. Oh, kaya na. Pag nailapag sa sa buhangin ha. Si Mocha, ilagay ko na rin to dun sa taas. At yan, pag kumakain, inilalapag pa yung pagkain. Diyan ka kumain. Last, Jarvis na lang. Jarvis. Kain na. Ubus siya na. Sa wakas, tumahimik din sa wakas. 1:30 na ng tanghali. At kahit pa paano, nabawas-bawasan na yung init dito sa mismong loob ng dome tent. Maraming salamat nga pala muna kay Ma'am Carla ng mismong Power Dog. Dahil tayo ay nakipagkita sa kanila at hinatiran tayo ng 16 kilos na Power Dog. Sana all may sacks of food. Sana all may socks. Parang nag-ano na kayo dyan, nagkakapi-kapi na kayo dyan Matcha and coffee. Matcha. Masagutan niya yung coffee. Okay. Ay wow, bago ang lutuan. Wow, Red Chef. Siya kasi nag-impake ng mga sa lutuan eh. Gamit na yung bago, wow. Para daw ganahang magluto. Kaya lang yun, lulutuin, tigas pa. Ano ba lulutuin mo ngayon? Beef enoki. Beef enoki.
Alam mo naman kung ano yun. Hindi nang ginaganon. Oy, hindi hugup yan. Ay, nihigop. Baka lang ako ginaganon. Straw. Hindi man makahigop eh. At madami-dami pa rin namang tao dito. Pero siguro mamaya-maya, mas uunti pa yan. Kasi bukas, back to work na ulit yung karamihan. Dahil sa gutom mo, mamaya na raw hapunan yung lulutuin niyang ano. Ang tagal Inapit. lumambot eh. Tingnan mo yung beef. Tingnan mo yung beef. Oo nga, matigas pa. Oh, so nauwi kami. Kimchi. Tuna, Tuna. Nori. nore. Okay na yan. Dala mo pala to. Oh yes. Oh, tas cutesy yung aming diet. Diet-dietan lang yan Tapos, shiritake. Okay na yan. Ang kagandahan dito, may takip. Dalawa. Tapos eto, all sizes mo yung tatlong Tinan mo. Kahit saan pwede. Oo. Dun sa tatlong isang takip lang, dun sa 3, sa tatlo na. Pag magluluto. Oo. Meron naman pala ritong tubig sa mismong resort, yung mismong maliit na tindahan malapit dun sa CR. Ang deposito ay 160, pero yung tubig 40. Siyempre, mas mahal yung lagayan eh. Kung ibalik mo man o hindi, edi bayad na kung hindi mo ibabalik. Pero siyempre, sayang yung 160, meron din mga dalang lagayan. Tumahimik din yung tatlong Marias, pagkatapos kumain, at saka yung isa yung Dragon, Tingnan niya yung ginagawa nitong isang to, si Mocha. Tingnan yung ginawa dun sa inuman. Ginawang hilamusan, Tingnan mo, Ayaw mo kasing panatag ng tamang ginawa mo. Malandyo ka. Tapos hihiga ka sa buwanginan. Ba, at mga nakatambay. Nag-aaral mag-drone. Mga nakatambay. Si nanay nandun sa, sa may dulo dun. Diyan muna kayo. Punta lang ako dun sa may tulay. Kasi tayo ay punta dun sa mismong yung tulay na dating nakita rin naman natin, napaliparan na natin. At alas 5 ng hapon, maganda sunset dito eh. Doon tayo magpalipad para mapakita ko sa inyo. Turuan ko din kayo kung paano magpalipad nitong 360 drone ng anti-gravity. Malayo-layo pa yun. Mga ilang lakaran pa. Malapit na tayo, konti na lang. Kasi ang daming tao dun sa mismong tulay. Ang dami ko rin mga dinaanan na rito pala, na resort. Pero pwede naman dumaan dun sa mismong properties ng ibang resort. Sasabihin mo lang na pupunta ka rito sa tulay. Dito sa parting to, pino na yung buhangin. Dito na yung mismong hagdanan. Bawal magtapon ng basura dito, multa 1,000. Narating din. Mahaba-haba yata to. Grabe init. Tutok na tutok yung araw. Sakit sa mata. Dito na tayo sa mismong dulo ng tulay. At doon sa mismong gitna ay marami ding mga tao doon eh. Try natin. Dito natin testingin. Butit na update ko na sa bahay itong ating anti-gravity. Tapos full charge ko na rin naman yung battery. Sa pagla-launch ng mismong drone, so ito is kailangan i-double up. Tapos hold pataas para mag-launch. And dahil sa bagong update nito, meron na siyang capability na voice command na pwede mong sabihin na take off o return to home, pwede na. Mas mabilis na. Kumbaga, hindi mo na siya itututok dun sa mismong menu ng anti-gravity. Parang Mini 4 Pro na i-unfold mo. Ganun lang naman din siya. Then pagta-turn on is press and then hold. At unang mangyayari, lalabas yung kanyang landing gear para hindi sumayad yung kanyang bottom lens, para hindi may scratch. So ilalapag lang natin siya dito sa landing pad. Medyo ngayon lang ito makakapagpalipad ng ibinababa yung drone. Kasi kalimitan pagka nagpapalipad ako is hand launch or hand catch pagka magla-landing. Kasi nga lalo sa dagat, yung mga buhangin, pag doon mo pinaland at wala kang landing pad, sigurado papasok yung mga buhangin sa mismong motor at baka masira pa yung drone. Sa goggles, hiwalay yung battery niya. Hindi siya kasama mismo dito sa mismong goggles. So kailangan i-connect mo yung wire ng Vision goggles dito sa battery. So sa pag-turn on nito, hold lang, press hold lang. Mag-on na yan. And then on natin tong grip controller. Ito nasa gilid ang power button. Press and hold. Tingnan nyo yung goggles. Ayan, ito na yung display sa goggles. Kung ano yung nakikita ko dito sa mismong goggles. So kung meron kang kasama na tinitingnan ka, at makikita rin naman nila dito sa mismong LCD screen na to.
Huwag kalimutan ang antena. So may dalawang mode, free mode and yung isa ay FPV mode. So free mode muna tayo. So ayan, naka free motion mode. So sa free motion mode, ang kaibahan nito is ikaw yung iikot para lumiko yung mismong drone. Pagka mismong paangat, itutok ng pataas yung mismong grip controller. Pwedeng pa ganyan or pwede rin itong mismong ginamit natin pang launch. Okay. And para umabante, press. So pagka lumingon ako, may makikita kayong isang screen na nasa taas. So yan yung kung saan nakadireksyon yung mismong drone. Ayan. Pwede kang tumingin-tingin kahit saan. Pagka kumaliwa ako, dun pupunta yung drone. Ayun o. Pagka tumungo ka, magdadive yung mismong drone. Oop. Ingatan kung aabot dun sa kung saan kami nakapwesto. Oh, maganda signal ah. Eh, malapit na mag-sunset. Oop, masyado mataas. So, try natin yung FPV mode. Sa FPV mode, kung ano yung galaw ng grip controller, so doon ka liliko. So, hindi mo na kailangan umikot-ikot, hindi mo na kailangan isama yung katawan mo. Ang napansin ko dito, hindi siya nakakahilo unlike ng talagang FPV. Ito, immersive and wala siyang motion sickness. So sa pag-record ng video is itong merong record button na indicator yan. Press and then stop recording, press ulit. Pero pwede ka ring mag voice command, press lang to. And then sabihin mo, video record. Video record. Okay, video record. Para hindi ka na magpe-press kung hindi mo makapa yung button. Yan, pwede mo rin dito i-stop. Stop recording. Mas mabilis to ngayon sa bagong update niya. And then, ang dating update nito, ang obstacle avoidance is yung harapan lang. Ngayon, 360 obstacle avoidance na dahil 360 naman yung camera nito. Ang di mo lang pwedeng gawin dito is umatras. Laging forward lang. Mas mabilis na matututunan kahit di marunong magpalipad. Na-try natin mag-return to home. Return to home. Beginning to return to home. Yun. So kapag ka naka-FPV mode tapos magre-return to home, babalik siya sa pre-motion mode. And natesting ko na rin naman to nung kung gaano kalayo, nag-disconnect, nag-return to home din siya. Yun yung safety niya. Ayan, returning to home. Kung gusto mong i-cancel yung returning home, pwede mong pindutin yung red button dito sa grip controller. So ito, pag pinindot natin, Return to home cancel. return to home cancel. Pwede rin naman natin ituloy. Pero try natin kung accurate ba yung return to home kung doon lalanding sa landing pad. So dito, pag pinrest mo twice to, pwede mo makita kasi ito may camera to sa goggles. Ito nasa ilalim. Pwede mo makita yung nasa harapan mo. Teka lang. For safety, see-through disabled. Ito lalanding na. Tingnan natin. Landing. Sakto. Kung ano yung pagkakalapag ko, ganun din siya ngayon naglanding. So pagka ito, double press, nakikita ko rin yung parang wala kang suot na goggles. Kaso nga lang, limited yung vision. Tingnan kung naka-see-through is mapapalipad natin siya. So hindi pwede. So kailangan, try natin kung pwede siya na i-take off na hawak-hawak natin yung drone. Kasi doon yung lagi ang ginagawa ko. Mahirap pagka sa gantong dagat eh. Let's see. Pwede. Ayun. Okay. Masanay na ako ngayon sa FPV mode. So, sa pagbabago ng mga settings is pindutin nyo lang yung menu button. And then makikita nyo naman dito, itutok nyo lang yung mismong cursor ng mismong grip controller. Camera settings. Bawasan natin ng masyado maliwanag. Kahit 0.7. Ayan, mas okay na. Try natin yung ibang features nito. Meron kasi ditong deep track. Itong deep track, ito yung itatrack niya yung gumagalaw na object. Halimbawa, sasakyan or kung ano man, gusto nyo itrack. And then, Sky Genie, ito yung mga naka-preset na gagawin ng drone. So, ito, orbit, yung iikot. So, try natin itong orbit. So, hanap lang tayo ng ating iikotan. Ito, kung saan tayo nakapesto. Try natin to. So, try natin. Ayan. Okay, naselect na natin. And then, C1 to start. Yun, umiikot na.
Nag-o-orbit na siya dun sa sinelect natin kung saan tayo nakapwesto. Iniikutan na niya. So after niyang ikutan yan, automatic mag-i-stop na naman yan. Ganda ng sunset oh. Wow. Press C2 and hold para cancel na. Yun. Yung fly away is yung parang drone nilang yung palayo. And then ascend. Tingnan natin tong ascend. Ano yung ascend? Ah, okay, ganun. So ito yung sa anti-gravity line. Lalapit siya and then okay, try natin yun. Anti-gravity line. Kasi itong iba, common na itong mga iba to eh. Try natin yung anti-gravity line. Oh, nice. Ang galing ah. Oh, yun ang malupit. Oh, first time kong gumamit ng mga ganyang features kasi kalimitan talaga manual lang ako nagpapalipad. So try naman natin itong Skypath. Skypath, ito yung gagawa ka ng ruta kung saan yun yung susundan ng mismong drone. So pagpalagay natin, medyo nahihirapan pa akong kapain yung mga buttons nito. Ito yung unang ruta, tapos abante tayo hanggang sa makabuo tayo ng paikot. Tingnan natin kung susundan niya talaga. O ayan, 5 waypoint. Try na natin siyang i-execute. Gagawin niya na yung mismong ruta. Ano natin? Save and start. Confirm. Aba, at mayroon pang dragon. May dragon ako nakikita. So meron siyang AR. Ayun oh. Nakikita mo yung dadaanan ng mismong drone. Parang ka naglalaro. May ano, merong mga parang diamonds na kukunin doon sa route na inilagay. Mabilis lang pala to eh. Pwede ka naman lumingon-lingon habang ginagawa yung ano, Skypath. Waypoint, ano na tayo, number 5. O, pagkatapos nun, ayun o, lalabas na, mission complete. At kung may mga settings pang kailangang palitan, meron naman nandito lang lahat. So, halimbawa nagfa-foggy yung mismo lens, pwede nyo i-defog. Ito, display view size, pwede nyo palitan dito. Ayan, outer display. Ayan. So, ito naman is yung screen recording natin. Ito, voice assistant, kung gusto nyo makita yung mga commands na pwede nyo sabihin. Ayan, take off, return home, marami dyan. So, kung halimbawa, gusto nyo mag-picture ng 360, so instead na itong record button yung pipindutin nyo, i-hold nyo muna itong picture button. Pagka-hold nyan, lilipat siya sa picture. Ayan, so ito picture na to. And then click once. Ayun. Okay na. Nakapag ano na. Picture na. Bukas ipapatesting naman natin to kay Angel at saka kay Rizel kung anong magiging reaction nila. Okay, try naman natin i-hand catch. Lalayo siya, gawa ng sensor. Hintayin natin lumabas yung landing gear. Ayun, ganun pala pag hand catch. Ang kagandahan kasi dito, dahil bago na yung sensor nito, unlike nung dating mga 360 cameras na gamit ko, ito is 8K resolution na. So talagang sobrang linaw na ng video. And ang kagandahan din dito, portable, napakaliit to. Tingnan nyo yung sunset dito. Ito yung isa sa pinakamagandang sunset na nakita ko. Bukod dun sa Pine Lakes, bukod dun sa Mount Banoy. Siyempre iba-iba naman ano yan eh. Itsura ng sunset depende sa lugar. Kung saan lulubog yung araw. Nagustuhan ko dito sa Vision Goggles is magaan. Hindi siya mabigat sa ulo. Kahit na matagal ka nagpapalipad, hindi basta mangangalay yung leeg mo dito. Ako na lang pala yung tao dito sa dulo. Mga nag-alis na pala yung tao dito. Wala na akong kasama. Kanina, ang daming tao dito. Tinitingnan nila ako kung paano ako magpalipad. What a beautiful sunset in Calatagan.
8:30 ng gabi. At ang aming dalaga kumakain na. Nagutom na eh. Tingnan nyo kung gaano kaliwanag yung EcoFlow na ilaw natin. Yan yung pinakamalakas na settings ng EcoFlow. Dalawa yan, nandito. Liwanag. Ay! Ano yun? Dito lang, wag magulo ha. At yung tatlo nasa labas. Si Jarvis. Ay! Mambubuli na naman to. Kapi! Ikaw, napakabuli mo talaga. Jack, alika rito. Malalaki yan, oh. Alika rito. Ikaw, kala mo naman lahat kaya mong bulihin. Si nanay ay nandun, lagi nasa sulok yan nagtatago. Ayan, higa, tulog. Simpleng-simple lang ang buhay ni nanay. At kung makikita nyo sa loob ng dome tent ay meron kaming CR. Ito matagal na to. Nung ano pa to, nagbibikol pa kami. Oh. At ito ang bago, yung CR ni Angel. Ha? Galan pa to. Dinggalan pa ba yan? Oo, matagal na pala. Matagal na nga to. Ito ang bago, yung CR mo. Blue ah. Naayos na yung loob ng room. Ayan. Ang nandito naman is isang EcoFlow na ilaw. Sakto na rin sa loob. Kaya nagustuhan ko tong mismong design na to. Ang cute Akala mo sila Jack at saka sila Kopi na naka-costume At ako naman ay syempre, as usual, sa labas naman tayo. Pero nasa dome tent naman tayo. Ang gamit natin ay yung cot bed ng Great Outdoor Gear Store, yung SWS Well Hike. Ano, masarap? Hi! Ayos? Oo. Tapos bukas, ligo ulit dagat. Maga o hapon? Hapon. Takot mangitim to si Neni Ayaw nang talagang bumilad sa araw At kung kanina ang pagdating natin napakadaming tao o crowded masyado rito. Ngayon, iilan na lang kasi yung iba nag-uwian na. Dati kanina, hindi magkamayaw yung tao dito Halos di makita yung dagat At yung mga sasakyan din, iilan na lang din. Solong-solo ni Max yung paradahan dito sa may tapat namin. Malaman natin bukas kung masosolo ba natin tong lugar na to. Bukas papalipad Wow, ang galing lumipad. Testing ka rin Yung may goggles. Tingnan mo. Ito yung kaibahan doon sa Kaisip. Sa Kaisip kasi may quiet time doon Ewan ko lang dito. And now you're here, sunlight on the ripples. Somehow you noticed me. Alas 10 ng umaga at kagabi pagkatapos namin kumain, tumambay-tambay muna dito sa may harap. At pagkatapos tumambay, naligo ko and then natulog na rin naman. At kaninang maga, mga 6 AM ako nagising dahil yung dalawa kong barako nagbardagulan na naman. Si Angel at saka si Rizel nandun sa dagat, naliligo na. Kami magkakasama dito nila Mocha, ni Nanay, at si Kopi na nasa ilalim ko. Di naman pwedeng kami sabay-sabay na nandun sa mismong tabing dagat at may mga gamit kasi tayo dito. May mga, syempre, may ibang tao, di naman tayo sigurado Kumain na rin naman ng almusal kanina, hotdog at saka itlog, tapos tinapay. Siguro maya-maya, pagkatapos maligo ng dalawa sa mismong dagat, saka ko ipagamit yung drone. At na-full charge ko na naman yung battery ng mismong anti-gravity. So, ang china-charge ko na lang ay yung battery ng ating vision goggles. Yan lang, huwag mag-aaway Kumain na naman tong tatlong babae. Ito na lang dalawang barako ang hindi pa kumakain. Paano kanina? Habang kumakain, nagbardagulan agad. Yung kay Jarvis o kay Jack na pagkain, yun ang nalagyan ng buhangin. Ito natitira, hati na lang tumamaya ang dalawa. Kung saan magpunta ang isa, susunod din yung isa. Akala mo di nag-aaway. Magda alas 12 ng tanghali at ngayon pala magluluto si Angel ng tanghalian namin.
Boss, ano lulutuin mo, boss? Boss, gusto daw niya ng may sabaw. Gusto niya na may So, sabaw. O ano yan? So, sa summer, sa Oh. kainitan, at Oh. nasa beach, nilaga tayo. Nilaga. Gusto mo lang gamitin yung rice cooker, yung pressure cooker mong na Sir binili. Eric, salamat sa budol. Nakita niyo lang kay Sir Eric na pressure cooker para mabilis lumambot. Pakita ko masipag si Nene. Parang sablay nga agad eh. Marunong na daw siya pero parang sablay na agad eh. Sablay maghiwa. At yung kaninang nakapesto rito ay umuwi na. Taga dito lang pala yung kaninang mga nakapesto rito ay nakakwentuhan namin kanina. Kapitbahay lang mismo yung may-ari nitong beach resort na to. Actually beach resort to kasi hindi kami siya totally talagang pang-camping na masasabi mong ang karamihan naman dito ay may alam yung rules as a camper. Yun lang naman. Wala namang reklamo kasi hindi siya talaga yung campsite. Ang mga nandito nga kasi nag-outing lang. Oo, outing kasi. Tayo mag-adjust. Tayo ang mag-a-adjust. Oh, tamo ang tsura mo. Ayos ang panibuhangin ka na. Oh. Isingan mo yan nasa ilong mo. Jarvis nandun sa kabila. Tumigil din ng bardagulan yung dalawa. Nakatulog ako dun sa upuan ko kakaintay Ha, boss? Wow. Luto na? Wow. Wow. Patingin ang iyong Tara! finish na luto. Sa Kanin? akin. Wow. Lagyan ng sabaw. Tikman nga natin yung niluto mong nilaga na yan. Ayos. Alam ang luto mo yan, sabihin mo masarap. Oo, dami naman. Hindi tikman mo. Masabaw. Ayos. Di ba perfect? Gracie lang magsasabi kung masarap o hindi. Kanina pa nga yan eh. Kanina pa ba kumakain yan? Kanina pa O tumitikim? Nagtitikim. Ayos, masarap. Ikaw may gusto niyan Anong sarap. Parang napilitan lang Parang napilitan na. Nandiyan ninang Kasi alam ko na yung lasa eh. Alam niya na kasi yung lasa. Kanina pa siya kumain. Siya. At kami kakain muna. Tapos tayo magpalipad ng drone. Akala mo naman, maliit pa rin. Kung makapagpabuhat Bagay, malaki naman ninang mo, kaya kang buhatin yan. Sa likod mo nga ako. Si Ninang Angel mo ang buhatin mo. Malapit nang mag-sunset ulit. At ito yung magandang oras para ipa-experience na natin sa dalawang to yung mismong anti-gravity. Naalala mo nung dating nag-upload ako ng mga 360 videos. Tapos pinapatesting ko sa'yo. Anong experience doon? Pagka Yung sa VR. Yung VR. Kakahilo. Nakakahilo, Ang Dati, ang na-experience mo doon, sumasakay ka sa motor. O kaya, kung saan ako pumupunta, ngayon, mararanasan mo namang lumipad. Wow! Pakita ko Ano sa'yo. yung lipad? Nene, sakay, lilipad! Nene, sakay, Kala mo lilipad! talaga 1, 2, 3. Makisama ka. Nasa script yun. Nene, tara, lilipad! 1, 2, 3. Nene, ba, lilipad? So, ito yung drone na gagamitin natin para lumipad ka. Wow! Bakit? Sasakay mo dyan? Kaya mo Hindi dyan? ka sasakay. Pero feeling mo, parang nandito ka, nakasakay ka dito. So, anong pakiramdam niyan? Di ba, nakasakay ka na ng aeroplano? Nakasakay na din ako ng aeroplano. So, parang ganon. Mas pa doon, mas matinding experience pa kasi pwede mong i-360 makita yung nasa paligid mo. Aeroplano, nasa isang side ka lang So, paano ako under mo? Paano ko makikita? Relax ka lang. Siyempre, makikita mo, eto, gawa nito, goggles. Atot naman tong kasama kong to, akala mo na. Bakit? Nagtatanong lang. Hindi yung ginagano. So, itong nakikita mo dito, yun yung nakikita mo dito sa dalawang camera na to. Teka lang. para pala may mata yan, no? Yan yung kaibahan nito doon sa ginagamit nyo. So, ito dito, nakikita mo sa screen na to, kung Parang ano yung mongoloid dyan. Hindi siya maingay, no?
Oh. Well, parang walang sound. Lilipad na yan. Ayun. So pag umikot ako, ikot din siya. Oh, pagka umikot ka, Sige nga, ikot. nakikita mo tama pag umikot ako, lumiliko yung drone. Oo. Ayan, okay na. Sisikipan. Nasisikapan ba? Itatanggalin mo yung strap tsaka mo i-adjust. Uy, ang galing. Para ako nanonood ng sine. Ah. Oh, so nakikita ko rin yung nakikita mo dyan. Oo. Ah. Try mong umikot ka muna. Ayun yung Ikot. drone, oh. Kita ko dito. Ah, di ba? Sumasabay siya ng ikot. Oo, galing. Ayan. Oh, so pwede ka na mag-abante. Ah, sige, abante mo. Abante. O, pindot. Pindot. Oh, pwede kang tumaas. Kung saan meron parang cursor, doon yung aangat. Oo. Oh. Nakikita mo. Oo, ang gala. Ang ganda. Oh, try mo i-stop muna. Stop. Okay, lumingon ka. Nandyan lang yung kamay mo. Tumingin ka. Parang feeling mo nasa loob ka ng mismong cockpit ng Oh, nasa taas ako. Oh. Oh, ang galing. Oh, di ba? Uy, nainayasan Oh, ka. pwede kang tumingin sa baba. Hindi mo siya makikita kasi nandun yung drone. Uy, Naka- nakakalula. Oh. Oo nga, no? Ang galing. Nandun ako sa may tutok ng bangka. Ng mga bangka. Bangka, yung bangka. Oh. Oo. Oh, ayan, bumalik ka. Oh, balik. Nakikita ko dito sa goggles kung saan ka nakatutok Kung saan yung direction, dun ka tutong. Oo, doon may tututok. Doon ka liliko. Okay. Oh, ang ganda dun sa kabilang side. Oh. Tititigan ka ni Rizal kung saan ka nakatingin Mukhang mas maraming puno doon. Mukhang tahimik doon. Malayo sa mga speaker doon. Baba ka muna. Sa mga speaker Ang taas mo kasi. Oh. Dito sa may side, may button. Oh. Teka lang. Pipindutin ko Tap twice. Nakita mo na. Ayan, may see-through. Oh. Nakikita mo ako. Oo, ang pangit mo nga eh. Sama na ito. Nakikita ko din yung Iba na yung pangit nasa ko. goggles pagka naka-see-through. So pag okay. ito. Ayan. Oh. Nakikita mo. May menu. Oo. May tututukan ka dyan. Kasi hindi namin kita kung ano yung nakikita mo sa menu Dito Oo. sa Ang galing. Experience. Nahilo? Hindi. Hindi. Hindi siya yung ganong katulad ng dati, no? Hindi. Yung parang- Saya nga eh. Oh. Parang kang nasa malaking screen na ikaw yung nagda-drive. Ayun nga, ganun nga. Ito yung piloto. Na gano'n. Nandun ka sa loob ng mismong drone. So, try kong paltan FPV mode. Oh, parang nag-iba. Nag-iba ang galawan yan. Oo. So, ang galawan ng FPV, hindi ka gagalaw, di ka ikot. Itong controller ang mismong igagalaw mo para lumiko. Ganyan. Liliko ka, hindi ka nagagalaw ng katawan. Hindi ka sasabay ng liko. Makit ka. Pagka itinutok mo pataas yan, aangat yan. Sige, tingnan mo. Maangat. Ayun. Pag lumiliko ka, makikita mo na tumatagilid yung linya. So, dun yung naharap. Doon ka liliko, gumaganyan. Hindi ka Hindi na isi-swing yung body. Oo, hindi mo na isi-swing yung body. Oo. Ganyan lang gagawin mo. Oh, Balik ka. nice. Ibalik mo dito. Balik ka rito. Oh, ito na. Ayan, dyan. Baba ka dyan. Ayun, yung may H. Yun yung home point pag yung may H. Kung saan tayo nag-take off. Okay, tigil mo muna dyan. Alin ang para sa'yo mas anong gamitin? Yung pre-mode o yung FPV? Yung pre-mode. Yung pre-mode. Ayan. Okay. Pre-mode na. Ngayon. Yan yung gagawin mo. Ibaba mo yung drone. Ayan. Nakikita mo? Hindi, baba mo lang. Ako na magbababa. Okay. Sige, baba mo pang konti. Mas komportable ka sa Dun sa pre-mode. Okay. Yung FPV parang masyadong tricky yung masyadong malawak. Isuot mo kung paano fit. Maliit ang mukha mo kasi. Laki. Huwag kang kabahan. Hindi naman yan babangga. Sige, forward. Lipad, sige. Masyado ka na mataas. Baba ka, baba. Pwede ka lumiko. Sige. Pag gusto mo nang lumiko-liko forward. Hindi ka nakakapagsalita dyan. Wait lang. Sige. Gets ko na. Gets mo na kung paano. Ayan. Pabalik ka na? Ayan pala Nakikita mo? Tignan mo makatingala. Lalo ka, mahihilo ka pagkatapos niyan pagka masyado kang galaw ng galaw. Nakikita ko si Mimi na kawaii. Nasaan ka na? Nasaan na yung drone? Ayun, eto. Ngayon, nahihilo ka? Hindi. Hindi naman Asan na yung drone? Teka lang. Ayun nasa taas pa. Ayun. Sasakay ka ng dragon. Meron dragon dito Dragon? Open cockpit.
FPV mode. Yun, may dragon ka na. Nasa dragon ka na. Hala, oo nga, nasa dragon na ako. Tingnan mo. Ayan, may dragon. Mm. O, basta pagkano, bitaw ha. Hindi mo na kailangan igalaw yung ulo. Pwede mo rin igano kung may titingnan ka. Pero ito ang pang-control kung saan ka liliko. Itilt mo yung okay. mismo ano. O. Sige. Yun pala. O, di ba? Hindi mo na kailangan iliko yung katawan mo. O. Ano? Asan ka na? Saan lupalot ka na? Babangking-bangking yun. Ano? Hindi ka na nakaimik dyan. Ina-enjoy mo na. Para ka lang naglalaro noon eh. O, dito, Nakikita ko sarili ko. Nakikita mo sarili mo. Andito ka na sa tapat oh. Kumakamay pa eh. Ayun. Tingnan mo, teka lang, stop ka muna ha. O ayan, kita mo. O ayun, tingnan mo, sa taas, ayun. Ayun. Oh. May lang. O, tutumba pa. Ay, teka lang. Awa na. Awa na magbaba. Nahilo ka ngayon? Nung kanina. Ay, syempre, galaw ka ng galaw eh. Tanggalin mo. Ano, kamusta experience? Charis. Feeling na Ayos. lumilipad pa rin ah. Ganda. Mas mabilis lang siyang i-control no? Alin sa dalawa? Yung Hindi ko pa pre-mode? naman yung pre-mode. Yung pre-mode. Oo. Pero kung ikukumpara sa ibang drone, hindi pa naman ako nakakapagpalipad ng... Uy, nakapagpalipad ka na nung isa, yung Neo pa nun. Yung Neo lang. Hindi, ibig sabihin kasi, Hindi, yung dun sa kaibahan ng FPV nung isa. okay. Kasi parehas na may goggles. Oo. At least ito, mas kampante ka na palipa rin. Oo. Mabilis lang i-control. Ano lang. Kasi kita mo mismo, malapit kaysa sa screen. Minsan kasi, di ba, ang tendency kapag ka nasa controller, titingin ka sa controller, titingnan mo din yung drone. physical drone. Dito, kumbaga, ikaw na yung drone. Oo, ikaw na yung drone. So, pag Makikita bumangga mo. ka, bangga yung drone. Bangga rin, Charis. Bumangga ganun ba yun? Try nga natin kung babanggang ganun din. Ikaw, sa dalawa, yung pre-mode o yung FPV, yung ginaganon o yung may dragon, hindi yung FPV. Nakita niya kasi may dragon. Nakasakay Hindi ka siya pa sa dragon. nagsama sa dragon? Ay siya. So, naipakita ko na sa inyo kung paano paliparin at anong experience ng mga hindi naman pa nagpapalipad. Mas safe siyang paliparin kasi nga dahil sa safety features niya na obstacle avoidance. Hindi naman siya basta-basta babangga or lalanding kung saan kung hindi mo siya kontrolado. At kapag ka naman siya ay na-disconnect sa sobrang layo, automatic babalik naman siya sa home point kung saan ka nag-take off. Kaya make sure na lagi naka-update yung home point bago kayo magpalipad ng pagkalayo-layo. Matagal-tagal din yung battery ha. Halos nasa 20 plus minutes yung mismong itinagal ng pagpapalipad natin. Isang battery pa lang. Oh, sakto naman. Na-experience ng dalawa yung mismong anti-gravity A1. So ito na yung 5 years nating inintay na magkatotoo. Ang first 360 drone ng anti-gravity A1. At sana ay may natutunan din kayo. Kung halimbawa nagbabalak din kayong bumili ng ganitong drone. So paano? Sa next episode na lang natin na upload, meron kaming sasabihin ni Angel sa inyo na good news and bad news. So, abang-abang na lang. So, bibitinin ko na lang muna kayo sa aming beach camping dito sa mismong Kalatagan. At sama-sama nating pagmasdan at panoorin ang sunset dito na napakaganda. So, paano? Hanggang dito na lang ulit. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Ayaw ah. Ako si Tina. Samahan yung